Magandang araw mga bata. Ako nga po pala si Binibining Kylene Angel Sercam, ang inyong guro ngayong araw. Isa namang panibagong araw para matuto. Handa na ba kayo? Bago tayo magsimula, inaanyayahan ko ang lahat na tumayo at sisimula ng ating aralin ng isang munting panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo ang aming mga sala para lang nagpapatawad namin sa mga nakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Bago kayo umupo, pakiayos muna ang iyong mga upuan at pulutin ang mga karat. Maaari na kayong umupo, mga bata. Mayroon bang laban sa klase, mga bata? Mabuti naman kung ganoon. Mga bata, natatandaan pa ba ang pinag-aralan natin kahapon? Tungkol saan ito? Tama, ito ay tungkol sa alamat. Ano nga muli ang alamat? Tama, bigyan natin ng isang bagsak si Ana. Ang alamat ay isang kwentong bayan na nagpapaliwanag kung saan nanggaling ang isang bagay. Ngayon, magbigay nga kayo ng halimbawa ng alamat. Alamat ng pinya, ano pa? Alamat ng paru-paro, ano pa? Alamat ng rosas. Mahusay mga bata, mayroon ba kayong katanungan tungkol sa ating nakaraang aralin? Okay, wala na. Ngayon, dadako na tayo sa ating panibagong aralin. Ngunit, magkakaroon muna tayo ng gawain. Sa gawain ito, kailangan niyong hulaan kung ano ang nasa litrato. Mayroon akong 5 litrato. Naunawaan ba mga bata? Handa na ba kayo? Kung ganoon, simulan na natin. Mga bata, ano nga ang unang litrato? Okay, ito naman ang ibon. Bigyan nga ang isang palakpak si Ben. Ngayon, ang pangalawa ng mga litrato. Ito ay pusa. Pangatlo. Tama, ito ang isda. Pang-apat. Tama, ito ay baka. Pang-5. Baboy. Mahusay mga bata, ang lahat ng iyong mga kasagutan ay tama. Palabakan niyo ang iyong mga sarili. Mga bata, ano ang napansin niyo sa inyong larawang hinihulaan? Sige, Ana. Bigyan ng isang baksak si Ana. Tama, ito ay mga hayop. Sino sa inyo ang mga may alagang mga hayop sa bahay? Ano ang mga ito? Aso, ano pa? Pusa, ano pa? Ibon? Nagsasalita ba sila? Okay, hindi sila nagsasalita. Ang aralin natin ngayon ay konektado sa mga hayop. Mga bata, pakibasa nga. Okay, ito ay mga elemento ng pabula. Ito ang pag-aaralan sa mga araw na ito. Mga bata, maaari niyo bang basahin ang layunin?
Pakibasa? Okay. Ang pabula ay isang kwentong kathang-isip lamang dahil ang hayop na gumaganap dito ay kumikilos at nagsasalita na tulad ng mga tao. Ngayon, magkakaroon tayo muli ng isang gawain. Tignan lamang ninyo ang word search box na ito. Nabilugan ang 5 salitang nakapaloob rito. Maliwanag ba mga bata? Mahusay mga bata. Pagbibasa nga ng sabay-sabay ang mga salitang inyong binilugan. Ang salitang ito ay mga 5 elemento ng pabula. Atin itong tatalakayin isa-isa. Una, pamaga. Pakibasa. Ang pamagat ay nagpapahintulot sa mga mambabasa na magkaroon ng isang edukasyon sa kung ano ang tungkol sa kwento. Ang pangalawang elemento naman ay ang tauhan. Pakibasa. Sa isang pabula, ang tauhan ay hindi mga tao, kundi mga hayop. Ngunit, ang problema at mga aral na nakukuha rito ay maisasalamin sa totoong buhay. Ang pangatlo ng mga elemento naman ay ang tagpuan. Pakibasa. Ay naglalarawan sa panahon, lugar o pook ang kung saan naganap ang mga pangyayari sa pabula. Susunod naman ay ang banghay. Pakibasa nga ng banghay mga bata. Ang banghay ay naglalarawan sa mga pagkasunod-sunod na mga pangyayari sa kwento. Ito ay mayroong simula, gitna, at wakas. Ang huling elemento ng pabula ay ang aral. Pakibasa nga mga bata. Lahat ng kwento ay may aral na makukuha. Kadalasan sa isang pabula, makikita natin ang mga masamang epekto ng mga desisyon ng kontrabida at kung paano na iba ang mga pangunahing tauhan sa kwento. Naunawaan ba ng mga elemento ng pabula, mga bata? Kung ganon, mayroon akong ipapakita ng video. Ang pamagat nito ay ang uwak at ang gansa. Ang uwak at ang gansa. Isang uwak ang nakaramdam ng pagkasawa sa pang-araw-araw na gawain. Sawa na siya sa paglipad sa kalawakan. Sawa na rin siya sa pamamasyal sa matarik na kabundukan at malawak na kagubatan. Ano kaya ang dapat niyang gawin upang malibang? Bigo siya sapagkat di niya makita kung anong bagay ang makapagpapaligaya sa kanya. Isang araw, dumapo siya sa sanga ng punong mangga. Tinignan niya sa ibaba ang malinaw na batis. Kitang-kita niya ang kikembot-kembot na paglalakad ng isang pulutong na mga gansa. Noon lamang napansin ng uwak ang mapuputing balahibo ng pinapanood. Humanga siya sa mahahaba nilang leeg. Masasaya ang mga gansa sa paglangoy nila sa batis. Maririnig mo ang malalamyos nilang tinig. Masasaya na sila, magaganda pa. Pagkapuputi ng mga balahibo nila. Maitim na maitim ako, pagkapangit-pangit ko. Siguro nakapagpapaputi, nakakapagpapaganda at nakapagpapaligaya ang batis na pinaglalangoyan nila. Upang makalangoy din, nakipagkaibigan siya sa isa sa mga gansa. Binibining gansa, maaari bang sumabay sa iyong paglangoy?
Aba, oo, halika. Ang batis ay kalikasang handog ng Panginoon. Halika, sumabay ka sa akin. Kumislap ang mga mata ng uwak. Sa wakas ay makakalangoy na rin siya. Subalit di tulad ng mga gansa, ang uwak ay hindi marunong lumangoy. Sapagkat gustong-gustong madaling pumuti, kumanda at lumigaya, pinili niyang lumangoy na malayo sa gansang kinaibigan niya. Sa kasamaang palad ay nabasa ang mga pakpak ng uwak at natangay siya ng rumaragasang mga alon. At yan ang kwento ng Ang Uwak at ang Gansa. Lagi nating tatandaan mga bata na ang bawat isa ay nilikha ng Panginoon na espesyal at may kanya-kanyang magagandang katangian. Iwasang mainggit sa kapwa dahil ang inggit ay nagbubunga ng kapahamakan. Naunawaan ba ninyo ang pabulang ating pinapanood? Ano nga muli ang pamagat ng pabulang ating pinapanood? Tama, ito ay Ang Uwak at ang Gansa. Sino nga ang mga tauhan sa kwento? Tama, mga bata, si Uwak at si Gansa. Mari niyo bang bigyan ng isang bagsak ng inyong mga sarili, mga bata? Saan naganap ang kwento? Okay. Joanna? Mari niyo bang palakpakan si Joanna? Tama, si Joanna sa batis. Ano ang nangyari sa unang bahagi ng kwento? Sige nga, Pedrito? Tama, palakpakan niyo si Pedrito. Tama, nagawa ang uwak sa araw niyang gawain. Ano naman ang nangyari sa gitnang bahagi ng kwento? Tama, palakpakan nga natin si Putsoy. Nakita ng uwak ang mga gansa sa batis at nainggit ito sa kanila kaya nakipag-ibigan siya sa isa sa mga gansa at sumabay sa paglangoy. Bakit gusto niyang lumanggoy sa batis? Magaling mga bata! Sumabay si uwak na lumangoy sa batis dahil akala niya nakakapagpaputi, nakakaganda at nakapagpaligaya ang batis kung saan lumalangoy ang gansa. Ngunit ano ang nangyari sa wakas ng kwento? Tama! Nabasa ang pakpak ng uwak at natangay siya ng alon. Sa tingin ninyo, ano ang aral na pupulot natin rito? Sige nga, Erlyn? Isang palakpak ni Erlyn. Tama sa Erlyn. Bawat isa nilikha ng Diyos ay espesyal at may kanya-kanyang katangian. Iwasang mainggit sa iba dahil ang inggit ay bumubunga ng kapahamakan. Naintindihan ba mga bata? Ngayon, magkakaroon tayo ng pangkatang gawain mga bata. Ano nga ang dapat nating tandaan kapag may pangkatang gawain? Una, huwag mag-ingat. Pangalawa, makipagtulungan. Pangatlo, iwasang makipag-usap sa ibang grupo. Maliwanag ba ang ating patakaran? Okay, ngayon, papakatin ko kayo sa 5 grupo. Bawat grupo ay pipili ng isang envelope at gagawin ang nakasulat rito. Naintindihan ba mga bata? Kung gayon, maaari na kayong magsimula.
Nicole? Mahusay, Nicole. Sa mga bata, ang pabula ay isang maikling kwento kung saan ang mga hayop ang gumaganap. Ilan ang elemento ng pabula? Tama, mga bata, ito ay 5. Ano ang mga ito? Sige nga, John Lloyd? Wow, ito ay pamagat, tauhan, tagpuan, banghay, at aral. Ano ang pamagat? Shaina, ano ang pamagat? Palakpakan natin si Shaina. Tama si Shaina. Ang pamagat ay isang salita o parilala kung saan isinisiwalat ang isang paksa. Ano naman ang tauhan? Shaini. Tama, bigyan ng isang palakpak bigyan ng palakpak si Shaini. Tama, ang tauhan ay gumaganap sa kwento. Ano naman ang tagpuan? Tama, si Shay. Ang tagpuan ay tumutukoy sa panahon at lugar na pinagdausan ng isang kwento. Ang banghay naman ay tama. Ang banghay ay ang kabuuang pangyayari ng isang kwento. Ano ang tatlong bahagi ng banghay? Ito ay simula, gitna, at wakas. Ano naman ang aral? Sige nga, faith. Ano naman ang aral? Palakpakan natin si Faith. Tama ang sagot ni Faith. Ang aral ay tumutukoy sa mahalagang natutunan sa isang kwento. Mahusay, mga bata. Lahat ng inyong mga sagot ay tama. Mayroon pa ba kayong katanungan tungkol sa ating aralin? Kung ngayon, dumako na tayo sa individual ninyong gawain. A. Matching time. Panuto, hanapin sa hanay B ang kahulugan ng salitang nasa hanay A. Isulat sa patlang ang tamang sagot. Sa B naman ay tama o mali. Panuto, iguhit hugis puso kung ang isinasaad ng pangungusap ay tama. At hugis bituin naman kung mali. Guhit niyo yung sagot sa patlang, isulat ito sa kabuoang papel, bigyan ko kayo ng 5 minuto. Naintindihan pa, mga bata? Kung gayon, maaari na kayong magsimula. Okay, tapos na ang 5 minuto. Ngayon, sasagutin na natin ang inyong pagtataya. Una, pamagat. Ano kaya ang sagot nito? Ana? Tama si Ana. Letrang C. Isang salita o parilala kung saan isinisiwalat ang isang paksa. Pangalawa, tauhan. Tama. Letrang E. Sila ang gumaganap sa kwento. Pangatlo, tagpuan. Shirley, maaari niyo bang sagutan? Tama. Letrang A. Tumutukoy sa panahon at lugar ng pinagdausan ng isang kwento. Pangatlo, banghay. Tama, mga bata. Letter D. Ito ang kabuuang pangyayari sa kwento. Panglima, aral. Tama, letrang B. Tumutukoy sa mahalagang natutunan sa isang kwento. Dumako na tayo sa B. Una, ang pabula ay
isip lamang. Ito ay puso or bituin. Ito ay puso kasi ito ay tama. Ang mga tao ang gumaganap sa pabula. Mga bata, mga tao ba ang gumaganap sa pabula? Tama. Mali. Ito ay bituin. Pangatlo, sa pabula ang hayop ay nagsasalita. Tama ba mga bata na sa pabula ay ang mga hayop ang nagsasalita? Okay, tama. Ito ay hugis puso. Pang-apat, walang aral na matutunan sa pabula. Tama. Ito ay bituin. Panglima, ang pabula ay nagbibigay aliw sa mga mambabasa. Tama, ito ay nagbibigay aliw sa mga mambabasa. Ito ay hugis puso. Sa ating takdang aralin, basahin ang pabula na pinamagatang Simpagong at Magsing at isulat sa inyong kwaderno ang aral na mapupulot rito. Natapos na tayo sa ating aralin mga bata. Salamat sa iyong kooperasyon at pakikinig. Sana mayroon